Okay, samahan po ninyo ako sa Proverbs 24:16. Proverbs 24:16. Basa ho tayo sa The Passion Translation o the TPT. Sabi niyan, the lovers of God may suffer adversity and stumble 7 times. But they will continue to rise over and over again. But the unrighteous are brought down by just one calamity and will never be able to rise again. Ganda ng ating talata. Are you excited with the word? O, lahat ng excited, pumalakpak na nga ng malakas. Sabi rito, the lovers of God. Tignan mo nga yung katabi mo, mahal ba niyan si Lord? Sino rito yung mga in love kay Lord? Palakpak nyo lang, parang hindi in love kay Lord. Dapat yung totoong in love. Alright. Sabi rito, the lovers of God. Pero pagdating doon sa huling bahagi, but the unrighteous. So, it is a comparison. It is a distinction between the lovers of God and the unrighteous. Meaning, sa ibang translation, ang ginamit din, the righteous may suffer adversity or calamity. So, ang ibig sabihin niyan, lovers of God na yan yung mga godly, mga righteous. And when we talk about righteous, pag ang Bible nagsabi ng mga righteous, mga godly, usually sa Old Testament, it pertains to the Israelites, to the people of God. Bakit sila righteous? Bakit sila godly? Because they are related or connected with God. Sino dito ang may relasyon na sa Panginoon? Are you connected with the Lord? Sino rito tumanggap na kay Jesus? Sino na yung nagsasabi at talagang naniniwala siya na anak siya ng Diyos? Alright? Kaway-kaway nga yung nagsasabi na anak siya ng Diyos. Alright? Now, kung anak ka ng Diyos, you are considered righteous. You are considered lovers of God. Amen? Okay, akbay mo yung katabi mo. Dali. Sabi mo, mahal na mahal mo ba talaga si Lord? Sagutin mo naman, totoo. Kaya nga kahit bagyo, nandito ako eh. Diba? Congratulations, kasi kahit bagyo, dahil mahal mo si Lord, nandito ka. Amen. Grabe. Kahit kanina sa first service, sa umpisa, kukonti pa lang kami, pero mamaya-maya, napuno na rin. Ay ko, grabe ang mga FICians, addict talaga kay Lord. Di ba? Hindi alintana yung bagyo. Pero sa totoo lang, may mga nag-battle talaga kanina, di ba? Yung iba, pasilip-silip sa bintana. Yung iba naman, nag-alarm. Nung tumunog yung alarm, pinatay. Sabi niya, siguro naman maintindihan ako ni Lord. Baka bumaha, hindi ako makakauwi. Pero nakakahiya talaga yung mga hindi nagsimba sa first service. Kasi wala namang kaulan-ulan eh. Amen? Natakot sa ambon. Sipunin eh. Konting ambon lang, nagkakasakit eh. Pero alam nyo, hanga ako sa inyo. Pwede bang maghanap ka ng isang pwede mong harapin, tapos saluduhan mo? Sabihin mo, hanga ako sa iyo, saludo ako sa iyo. Di ba? Tinakot lang tayo eh, super typhoon. Ang problema si Lord, super God. Kaya walang panama yung typhoon na yan. Sabi rito sa talata natin, the righteous, the godly, the lovers of God, kahit na ano daw ang daanan, anong maranasan ng mga pangit na pangyayari, bumabangon, di ba? At hindi sumusuko. Alam niyo yung mga taong hindi sumusuko, ang tawag ko diyan, mananagumpay. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Dali, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang Manny Pacquiao yan? Diba si Manny Pacquiao kahit na minsan bumabagsak na bumabangon pa rin, laban pa rin. Amen?
Oh, lalo naman si Jinky, more than conqueror. Kasi hindi siya nakipag-boxing, pero sa kanya yung bagsak ng kinita ni Manny Pacquiao. Amen. Di ba? So, alam niyo po sa buhay, wala namang buhay na shielded tayo sa sa calamity or sa adversity. Sabihin mo nga sa katabi mo, normal ang problema. Tanong ko, sino ang gusto walang problema? Taas ang kamay ng gusto walang problema. Naku, pag gusto mo yan, tatawagin ka na ng sementeryo. Kasi yun lang ang lugar na walang problema. Lahat ng nabubuhay, hindi pwedeng walang problema. Amen. Kaya nga sabi ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Kasi may problema talaga. Amen. So, pero dito, ang sabi, ang mga nagmamahal sa Diyos, ang mga matutuwid, ang mga may relasyon sa Panginoon, kahit anong daanan yan, nahagupit ng mga bagyo sa buhay, hindi sumusuko, nagpapatuloy pa rin. Sabi kahit 7 times na stumble, but they keep on rising again and again and again. Amen. But, tignan nyo, the unrighteous, isang pagsubok lang, isang pangit lang na pangyayari. Anong sabi? Bagsak na, hindi na nakabangon. Kaya, kailangan talaga natin na magkaroon ng DNA ng pagiging mananagumpay. Amen. DNA ng mga lovers of God, DNA ng mga righteous and mga godly, mga DNA ng may kaugnayan sa Diyos. Kaya pag-uusapan natin, pinamagatan kong The Conquerors. Ayan. Tingnan mo ngayon katabi mo, sabi mo, isa kang mananagumpay. The Conquerors. Ano ba ang mga katangian ng mga mananagumpay? Yan ang titignan natin dito sa talata natin. Okay? Ready na ba kayo? I hope meron kayong ballpen, notebook, at Bible para masundan ninyo yung ating pinag-uusapan. Okay, verse 16, sa unang bahagi. Sabi diyan, for the lovers of God may suffer adversity and stumble 7 times, but they will continue. Ang keyword natin diyan, yung salitang continue. Sabi mo sa katabi mo, nagpapatuloy. Ibig sabihin, ang mananagumpay, nagpapatuloy yan. May problema o wala, may pera o wala, may pamasahe o wala, may bagyo o wala, nagpapatuloy yan. Amen? Kaya kayo'y mananagumpay no? Kahit may bagyo, nandito. Hindi napatigil. Di ba? Sino yung mga excited bumangon kanina para mag-church? Talaga lang, Yung talagang, yung naunahan pa yung alarm clock. Nangyayari ba sa inyo yun? Ako madalas ko naunahan yung alarm clock Kasi excited ako. Alam nyo bang every Sunday, excited ako magsimba? Sabi kasi ikaw ang magtuturo, pastor. Hindi nga Ang hirap-hirap nga magturo Kayo nga, nandyan lang, uupo lang Amen? Mas masarap magsimba ng nakikinig. Kaya nung Sunday, in-enjoy ko talaga yung ating gawain. Kasi, first service lang ako, second and third, mga champion yung nagturo. Kaya super excited ako. Grabe, ang dami kong natutunan. Sino yung maraming natutunan last Sunday? Parang, mahina yung amen nyo. Palakpak na may kasamang amen. Ayan. Dapat mananagumpay tayo, DNA natin yan. Ibig sabihin, pag DNA, lifestyle. Pagka sinabing yan ang DNA, yan ang lifestyle natin, nakikita na kahit tayo ay minsan bumabagsak. Hindi naman pwedeng hindi tayo bumagsak. Hindi naman pwedeng hindi tayo natatalo. Hindi normal yon, hindi totoo yon. Diba? Kahit si Pablo, maraming pagkakataon na siya rin naman ay bumabagsak. No? Siya rin ay na-stumble. David, na-stumble siya because of adultery. Si Samson, na-stumble because of his immorality. Si Solomon, he was stumbled because of his concubines. Abraham
Na-stumble because of his, lies. Ganon din si, because of his deception, si Jacob. Walang mga man of God, walang mga great men and women of God na perpekto, na smooth at walang nangyaring pagbagsak. Lahat nakakaranas. Amen. Malaki at maliit, pwede tayong nakaranas ng pagkatisod, no? Ng pagkagupo. Pero ang pakinggan niyo, pero ang mananagumpay, nagpapatuloy. Amen? Sabay-sabay nga natin sabihin, nagpapatuloy. Halimbawa, katulad niyan, tanungin ko lang, kumbaga magsusurvey. Sino rito ang mga life class students? Taas ang kamay ng mga life class students. Wow! Palakpakan niya natin yung mga life class students natin, nagpapatuloy. Diba? Pero, halos kalahati ng mga nagsimula ng life class, di na nagpatuloy. Yun ang talo. Okay lang talaga, may mga problema, may mga challenges, ang haba ng babasahin, tapos kailangan magbigay ng magpasa ng mga assignments, attend every Sunday afternoon, tapos may mga problema sa buhay, normal yun. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Amen? Kaya saludo ako sa mga estudyante ng life class na kahit anong pinagdaanan, kahit anong nangyayari, tuloy-tuloy lang sila. Amen. Sige po, isang malakas na balakpak para sa ating mga students. Parang lang yan, kapag nagkaroon ng hurricane sa Houston, Texas, diyan kasi yung dinadalaw ng malalakas na hurricane. Alam nyo kasi ang hurricane, mas malakas yan kaysa sa mga bagyong nararanasan natin dito, kahit super typhoon pa. No? Doon talaga kahit na yung pinakamahinang hurricane, sobrang lakas na po yun. Kaya nga buti walang hurricane dito sa Pilipinas puro typhoon lang tayo. Amen? Kasi kung yun ang dadaan dito sa atin, talagang marunong ang Diyos. Hindi pa pwede rito sa atin ng ganon. Dahil yung mga bahay natin, hindi ganun katibay. Di ba? So sa kanila pagdaan ng hurricane, kahit na gaano kalalaking mga puno, mga oak tree, di ba? Yung mga, sabihin mo na kung anong klaseng puno ang alam mo, pag dinaanan ng hurricane yung kung hindi bali-bali, nabubunot yun. Walang patawad yung hurricane niya, kahit nga mga bahay, pinagugulong nun Di ba? Para rin siyang, kasing lakas halos ng tornado. Ganon ang hurricane. Kaya, pagka duman ang hurricane dyan sa kanila, sa Texas, expected na nila yon, kalbo yung kanilang mga kapunuan. Mga wasak-wasak yung mga tumba. Pero, pakinggan niyo, may pero talaga merong isang puno sa kanila na hindi nagagapi ng hurricane. Yung puno na yon, ang pangalan ay palm tree. So ang palm tree, parang parang katulad dito sa Pilipinas naman, na kahit bagyuhin, kahit na anong hampas ng hangin, hindi rin nasisira. Ang tawag naman sa atin noon, bamboo, kawayan. Humahapay lang. Amen? Hahapay yon, pero pagkatapos ng bagyo, tatayo uli. Ganon din ang palm tree. Pag tinamaan ng bagyo yon, mayroon pang uri ng palm tree na sobrang bendable talaga siya, na pag hinampas ng hangin, halos humihiga na sa lupa. Pero, nagbe-bend, pero hindi nabibreak. Ulitin ko nagbe-bend, pero hindi nabibreak. Hindi katulad ng mga oak tree, ang lalakas nila, sinasalubong yung hangin ng hurricane, yung balik. O kaya naman nabubunot. Kaya hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Tignan mo sa mata. Sabihin mo sa kanya, huwag kang maglakas-lakasahan. Yan yung nababali Yan yung napapahamak pag naglalakas-lakasan. Amin po ba? Sa totoo lang, kahit anong lakas natin, hindi tayo uubra sa mga problema. Kaya lang tayo nakakasurvive, kaya lang tayo nakakapagtagumpay, hindi sa sariling lakas natin, kundi sa lakas ng Panginoon. Amen? By His grace.
Kaya tayo nagiging bendable. Ang ginagawa ng Lord, hindi tayo yung pagbibigyan lang ng lakas-lakasan, tutulungan niya tayo maging bendable. Hahapay-hapayin niya lang tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo ulit, dapat mahusay kang humapay. Di ba? Alam niyo ba yung hapay? Yung tumutumba pero hindi nababali. Amen. Yan ang palm tree. Ang maganda pa, ayon sa research, ang mga palm tree daw, habang binibend yan ng malakas na hangin, bumibigay sila, nagbibend sila. Ibig sabihin, sumusuko sila dun sa hangin, hindi para magpatalo, kundi para ibaba lang yung sarili nila, para lumumpas lang yung hangin. At habang sila'y nakabend, yan yung time na yung kanilang mga ugat lumalakas. Ganda ng pinag-aaralan natin, tapos bigla kayong natakot doon sa, sa warning. Parang gusto nang tumayo sa upuan eh. Ayan na. Hindi tayo dapat excited doon. Excited tayo sa Word of God. Amen. So habang umahapay sila, lumalakas yung ugat nila. And after 4 hours, 6 hours na sila'y nakadapa sa lupa, yun yung mga time na lalong pinalalakas nila yung ugat nila. And after the hurricane, babangon uli sila dahan-dahan. And they are more stronger and more better palm tree. Amen? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, dapat palm tree ka. Diba? Dapat malakas tayo, hindi sa lakas natin, kundi sa lakas ng banal na Espiritu na tumutulong sa ating maging. Ang unang katangian ng mga conquerors ay durable. Sabay-sabay nga natin sabihin, durable. Pag sinabing durable, ganito yon. Sabi ko nga kanina, tawa ng tawa yung mga nasa first service. Hindi tayo dapat orokan. Alam niyo ba yung orokan? Di ba? Yung hindi siya ganong katibay, na pag napukpok mo, nababasag. Ano ba yung product ng mga household wares na matibay? Tupperware ba yon? Parang nagpo-promote ako Hindi ako nagbibenta nun. Pero parang matibay yun Para kahit ipukpok mo, kahit mahulog, hindi siya nababasag. Yun yung tatawag na durable. Amen. Ang pinakamalapit na naiisip kong Tagalog ng durable ay ito. Makunat. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali sabi mo, dapat makunat ka. Sa pera, hindi. Sa pera, dapat galante. Lalo na kay Lord. Amen. Pero sa problema, dapat makunat ka. Yung bang hindi ka kayang madaling basagin. Akbayan mo yung katabi mo, dali. Akbayan mo. Dapat sabihin mo, dapat hindi ka orokan. Yung plastic na ang tawag doon, malutong. Di ba? Yung bang katabi mo, malutong. Marupok. Sabihin mo, dali sa katabi mo, huwag kang marupok. Dapat makunat. Yan yung mananagumpay, hindi marupok, hindi malutong. Dapat makunat, durable. Amen. Pag sinabing makunat, ang ibig sabihin niyan yung kahit anong nangyayari sa iyo, you still standing the same. You remain the same. You stay with God. Amen. Yung sasabihin ng demonyo, ang kunat nito Kahit anong gawin ko, hindi tinatablan nagpapatuloy pa rin Ayoko nito. Napapagod ako, durable. Yan. Pero pag nakitang marupok ka, ikaw yung gustong-gusto. Nalapitan ng kaaway, eto marupok tong batang to Di ba? Isang pogi lang katapat nito. Karupok-rupok. Di ba? Matitigan lang ng kamukha ni Alden, nalalaglag na yung panyo. Ha? Diba? Ang rupok. Kaya natatalo wala kasing durability. Amen.
Akbayan mo ulit yung katabi mo, himas-himasin mo yung likod. Merong healing dyan sa paghimas eh. Sabihin mo sa kanya, kailangan mong maging makunat. Makunat in a sense na hindi ka madaling paayawin. Hindi ka madaling patigilin. Amen. Alam niyo, ang purpose lang naman ng atake, ng mga trials and temptations, para ikaw ay pahintuin. Kaya kung may kaklase kayo sa live class na huminto na, i-message nyo na ngayon din. Sabihin mo, orokan ka pala. Marupok. Tumigil ka agad. Grabe, ginastusan ng kanyang guide. Ginastusan ng mga leader ng 1,000 para sa encounter. Tapos susukuan lang. Sayang naman. Amen. Pero congratulations sa mga nagpapatuloy kasi ang kunat nyo. Amen? Antibay nyo. Yun ang ibig sabihin nun, antibay nyo. Palakpakan nga natin lahat ng matitibay na nandito. Kaya sabi sa Psalms 92 verse 12, ikinumpara tayo sa palm tree. The righteous will flourish like a palm tree. So lahat daw ng may kaugnayan, lahat ng may relasyon sa Panginoon, lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay katulad ng palm tree. Sila ay namumukadkad, sila ay namumunga ng sagana. Amen. Bakit sila namumunga? Matagumpay. Hindi ka magiging mabunga, hindi ka magiging productive, hindi ka magiging effective na mananampalataya kapag ikaw laging talunan. You need to be conqueror. Pagka ikaw ay mananagumpay, kasama na rin doon ang pagiging mabunga. The fact that you are not bearing fruit, it speaks a lot about kung ikaw ba ay nagiging matagumpay o hindi. Amen? Ano ba larawan ng matagumpay? Tuloy, tuloy, tuloy. Hindi tumitigil. Amen. Hawakan mo ulit yung kamay ng katabi mo. Dali, sabihin mo sa kanya, mula ngayon, dapat hindi ka a-absent sa church. Amen? Sino yung tuloy-tuloy lang? May problema o wala? Tuloy-tuloy lang. Amen? May pamasahe o wala? Umuulan o hindi? Tuloy-tuloy lang. Amen. Standing still. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9. Sabi diyan, tingnan nyo si Paul. Kaya mabunga si Paul. Ang sabi diyan, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Tingnan niyo po yan. Daming nangyari sa kanya. Perplexed, pero hindi siya sumuko. Na-knockdown, pero hindi sumuko. Tuloy-tuloy lang. Hindi talaga pagalingan dito. Hindi dito patalinuhan. Ang kailangan, patatagan. Amen? Kailangan durability. Na kahit anong mangyari, magpapatuloy lang sa Lord. Amen. Mayroong dating show sa History Channel, ang pamagat ng reality show ay Alone. Hindi ko alam kung meron pa nito ngayon. Ang pamagat ng kanilang show ay Alone. Yung mga contestants na sumali, gagawin nila, dadalhin nila sa ilang na lugar. Magubat. Diba? Walang mga naninirahan. Kaya nga ilang eh. Ano siya, sa wilderness part ng isang bansa. Wild. Parang wildlife yung nandoon. Tapos, dala lang nila ilang pirasong damit and limited resources, limited tools. Halimbawa, may kutsilyo ka, may pospro ka, pero limited lang. Hindi lahat isusupply sa'yo. Bahala ka paano ka magsusurvive. Pero ang premyo, pagkalaki-laki talaga, million of dollars ang
ang gantimpala sa mananalo. Parang ang mananalo is the last person standing. Yan yung sasabi natin. Ang mananalo, the last person standing. At sa atin namang mga mananampalataya, hindi last person kasi hindi naman tayo naglalaban-laban eh. Ang mahalaga, sa Kristiyanong pamumuhay, ang nagtatagumpay yung mga still standing. Hindi last man standing, kundi still standing. Nagpapatuloy pa rin. Amen. Hindi dahil bumagsak, nagtuluyan ng bumagsak, kundi nagpapatuloy pa rin. Amen. So, sabi nila, the winner is seldom the most skillful person, but is usually the one who can endure the longest. Na dahil nga ang hirap, wala silang kumpletong gamit, ang daming challenges doon sa lugar, pero nanatili pa rin siya yung pinakamatagal na nakapag-survive. Yan yung champion. Yan yung nananalo. Amen? Amen po ba ron? So, ang mga nananalo ay yung mga nananatili. Ulitin ko, ang mga nananalo ay yung mga nananatili. Kaya dito sa Kristiyanong pamumuhay, kahit ang ganda ng unang panahon mo, unang dating mo rito, grabe, passionate ka, grabe, ang dami mong nadadalang mga bisita, pero isang taon lang wala ka na, o isang buwan lang wala ka na, hindi ka mananagumpay. Ang totoong mananagumpay, nagsimula ka, kahit na roller coaster, yung karanasan mo, pero hanggang kaduluduluhan, hindi ka lumalayo sa Lord. Nagpapatuloy. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa buhay ng lahat na nagpapatuloy. So, that's number 1, durable. Pag sinabing durable, sama-sama na yan. Merong endurance, may persistence, merong tenacity, merong strength, kaya nagpapatuloy. Hindi siya sumusuko. Okay, pangalawa, sabi diyan, for the lovers of God may suffer adversity and stumble 7 times. But they will continue, ito na yung susunod, to rise over and over again. Hindi lang nagpapatuloy ang mga mananagumpay, bagsak una, tayo pa rin. Bagsak pangalawa, tayo pa rin. Bagsak pangatlo, tayo pa rin. Anumang bagsak, tatayo. Anumang bagsak, tatayo. Amen. Marami kasi, pag bumagsak, bumibili na ng kama. At yung binagsakan, in-enjoy na. Amen? Nagkumot na, nagpalagay na ng aircon, sarap pala rito. Hindi na tumayo, hindi na bumangon. Kaya akbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, ang mananagumpay, bumabangon. Kanina nagpapatuloy, ngayon bumabangon. Paano ka magpapatuloy kung hindi ka babangon? Amen? Dapat, para maging mananagumpay tayo, we have that resiliency. Sabay-sabay nga natin sabihin, resiliency. Parang ano din yan elasticity. Para kang goma, pag hinatak ka, no? Pag binitawan, balik ka lang din sa dati. Minsan kasi, ang problema, ini-stretch tayo. Hinahatak tayo. Ang hirap pag hinahatak ka, masakit. Mahirap yon, di ba? Minsan di ka makatulog. Minsan di ka makakain. Minsan talagang nai-stress ka. Kaya nga stress nai-stretch ka Pero pag binitawan ka, balik ka uli sa dati. Kailangan balik lang, bangon lang. Ang tawag dyan sa ibang salita ay nagba-bounce back. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang bola yan? Opo, pastor, mukhang bola, kaya lang walang hangin. Kaya pagka ibinagsak, walang bouncing back. Marami sa atin ganon. Hindi nagba-bounce back. Ang buhay talaga, i-dribble ka rito sa mundo, patalbog-talbog ka. Kaya dapat marunong ka mag-bounce back. Balik lang, bangon lang. Amen. Nawala ka ng ilang linggo,
Meron kasing nangyari. As much as possible, dapat tuloy-tuloy. Pero kung hindi ka nakapagpatuloy, pero pwede ka pa rin bumalik. Pwede ka pa rin bumangon. Amen? Sino rito yung mga nakaranas na ng bumangon at bumalik? Kaway-kaway nga yung natutong bumangon at bumalik. Praise God! Kayo po ay mananagumpay. Kasi ganito po yon. Ang mga talunan, the moment you stop, the moment you career, yung pagbagsak, ang tawag na talaga dyan, talunan. Pero the moment na tumayo ka, lumalabang ka, pumilit ka tumayo at bumangon pa rin, kahit bumagsak ka, hindi ka natatalo sa pagbagsak. Pakinggan nyo ha, hindi tayo natatalo sa pagbagsak, natatalo tayo sa hindi pagbangon. Do you hear me? Ang Kristiyano, hindi siya defeated pag bumagsak. Sabi ko nga, lahat naman tayo bumabagsak. Si David nga, laki ng pinagbagsakan adultery. Pero bumangon. Kahit na napakahirap nung maging consequence ng kanyang pagbagsak, hinarap niya yon, bumangon siya, bumawi siya, nagpatuloy siya. Kaya at the end of the day, matagumpay pa rin si David. Amen. Kaya kung bumagsak ka man, bangon lang. Okay, akbay mo yung katabi mo, sabihin mo, alam ko tahimik ka lang, pero may pinagbagsakan ka, bangon lang. Kasi minsan tayo pa yung mabilis mag-condemn sa sarili natin. Tama po ba? Tayo pa yung nagdidiin sa sarili natin. Pero ang totoong mananampalataya at mananagumpay, tutulungan niya yung sarili niyang makabangon. At nagpapatulong siya sa kanyang mga leader para bumangon. At nagpapatulong sa Diyos para bumangon. Ang heart's desire niya, makabalik at makabangon. Isang malakas na palakpak nga kay Lord. Anong katangian yan? Ang tawag dyan, decisive. Determined. Resolve. Ibig sabihin, kahit bumagsak ako, determinado ako, babalik ako. No? Resilient ako. Hindi ako magpapatuloy sa aking pagbagsak. A knockdown only becomes a knockout if you stay down and refuse to get up. Ulitin ko, a knockdown becomes a knockout if you choose to remain down and you never get up. Pag hindi ka na bumangon, knockout na talaga yon. Pero kung bumagsak ka lang, pero bumangon ka, knockdown lang yon. Hindi ka patalo doon. Amen. Yung mga nakakaintindi ng boxing o ng boxing, alam nila yan. Na ang pagbagsak, tawag lang doon, knockdown, pero hindi ka patalo. Pero pag bumangon ka, pwede ka pa uling magpatuloy. Pero pag bumagsak ka at hindi ka na bumangon, katulad nung na-knockdown ni Marquez si Pacquiao, hindi na bumangon si Pacquiao kasi tulog. Amen? Kaya ang tawag na doon, knockout. Pero wala dyan sa mga kaharap ko ngayon. Amen? Maybe na-knockdown tayo sa mga nakarang araw, pero hindi tayo papayag na ma-knockout. Tatayo uli tayo, babangon uli tayo at magpapatuloy. Pumalakpak na malakas lahat ng ganon ang kanyang damdamin. Merong isang inventor, ang pangalan niya si Sir James Dyson. Siya ang inventor ng vacuum cleaner. Alam niyo po ba na to si Mr. Dyson, bago niya totally na perfect yung kanyang invention na vacuum cleaner, ay 15 years in the making po yun. 15 taon. Alam nyo kung ilang beses siyang bigo? 5,126 times. Una, mali. Ulit-uli siya. Ginawa niya uli. Mali na naman. Pangatlo, ginawa niya 5,126. Yan yung tinatawag na marunong mag-bounce back. Hindi sumusuko. Amen. Amen po ba? Bangon lang ng bangon. Mali. Okay, tuloy lang. Uulitin ko uli. Sa buhay natin,
Marami talaga tayong mararanasang pagkakamali. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Dali. Tanungin mo. Ilang libo na ang mga pagkakamali mo? Diba? Ako hindi na mabilang sa kamay ang pagkakamali. Pero ang tulong na binibigay ng Lord, lagi niyang pinangungusapan, bangon lang anak. Amen? Balik lang anak. Amen. Wala hong super perfect sa atin dito. Lahat tayo ay subject for falling, failing, defeat, sin, no? Because we are still in a human nature. Ang kailangan lang, bangon uli. Amen. Kailangan lang babalik uli. Dahil ang tawag doon, decisive ka. Okay, basahin natin ang Micah chapter 7, verse 8. Sabi diyan, rejoice not over me, my enemies. Sabi ni Micah, when I fall, for I shall rise. Sabi niya, huwag kayo magdiwang na ako'y bumagsak sapagkat babangon ako uli. Ganyan dapat. Ang mga mananagumpay, ganyan ang sinasabi niya. Huwag kayong magsaya. No, Satan, huwag kang magsaya na bumagsak ako dahil babangon akong muli. Amen. Amen? Pwede mo bang sabihin ngayon yan sa ating kalaban? Sabihin mo sa kanya, huwag kang magdiwang na bumagsak ako, na nagkamali ako, na natalo ako, kasi babangon akong muli. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Merong isang lady evangelist, ang pangalan niya ay Catherine Kuhlman. No? Talaga nakaranas siya ng napakaganda ng pagsisimula niya. She was just 17 years old when she started preaching the Word of God. And she was super anointed. Talagang grabe, naging global yung kanyang prominence. Ginamit talaga siya ng Panginoon. And she was able to build a ministry. Ang pangalan ng ministry na itatag niya ay ano ba yung ministry na itatag niya? Yon, Denver Revival Tabernacle. Sikat na na ministry. So, talagang ginamit siya ng Panginoon ng gusto. Pero, pakinggan niyo, yan lagi sa buhay natin may pero. May nangyaring nagawa siyang pagkakamali. She did something na nakapag-compromise siya. Alam niyo kung ano yung na-compromise niya? Na umibig siya sa isang evangelist din. Out of good faith medyo dinaya siya nung hindi pinaalam sa kanya. Kaya nga, dapat responsibility yan. Kung dalaga ka, binata ka, alamin mo yung background. Alamin mo kung ano talaga yung pinagdaanan yan. Hindi niya tinuklas Yun yung kanyang naging pagkakamali. Maybe isa pang pagkakamali niya, she didn't ask the Lord about that. Kaya anong nangyari, nagpakasal siya dun sa isa ring evangelist na yon na lingid sa kanyang kaalaman na yung napakasalan niya may dati palang asawa. So, nung nalaman ng mga iba't ibang ministers, iba't ibang Christian organization, na-turn off sa kanya. So, kaya yung mga leaders nila doon sa ministry niya, pinag-resign siya. Kasi nga, hindi yun nakaayon sa kanilang principles. So, yung binild niyang ministry, nawala siya. So, failure after failure, fall after fall ang naranasan niya. And one time, meron nag-invite sa kanya isang malaking church, isang kilalang pastor din, hindi pa alam mo yung kanyang sitwasyon. So, nagpipreach siya katulad nito. Kalagitnaan ng preaching niya, nalaman may nakapagbulong doon sa senior pastor na yun pala yung issue niya. Pinuntahan siya doon sa stage na ganito, kinuha yung microphone sa kanya at pinaalis siya. Talagang nahiya, talaga pinahiya talaga siya. Kasi sinasabi ng pastor, meron ka palang ganitong issue. Hindi yan acceptable sa amin. So biro niyo yung pagbagsak na pinagdaanan niya. But ang maganda kay Catherine Kuhlman, tinanggap niya yung lahat, nag-bend lang siya. No? Tapos nagpahinga siya ng mga siguro 7 to 8 years, nagpaayos lang siya kay Lord.
Natira siya sa isang lugar na ang pangalan ng lugar, dead end. Kaya sabi niya, Lord, saktong-sakto yung pangalan ng lugar sa sitwasyon ko. I am at the dead end of my life. Kaya dahil nasa dead end na rin lang ako, isusuko ko na sa inyo ang aking buhay. Patay na po ako. Kayo na lang po ang mag-resurrect sa akin. Ikaw na lang po ang mag-bounce back sa akin. So, nung sinuko niya yung buhay niya, nagsisi siya, nagpaayos siya kay Lord, unti-unti. Pakinggan niyo, unti-unti nakabangon siya. Unti-unti, na-regain niya uli yung anointing, no? Hanggang sa naging prominent uli siya globally. At dahil nakita nung kanyang ministry na na sa kanya, nagtanggal sa kanya, na mayroong restoration na nangyari sa kanya, binalik uli siya. Ibinigay uli sa kanya yung ministry ng Denver Revival Tabernacle. And once again, God visited her ministry in such a powerful way. Alam niyo ba yan si Catherine Kuhlman? May mga pagkakataon niya na may vision siya, na nakapasok siya sa impyerno, pinaramdam lang sa kanya, pinakita sa kanya. Actually, nakakakita siya doon ng mga celebrities na nasa impyerno. Kaya pag nag-preach siya about hell, so powerful. Nag-iiyakan talaga yung mga tao. As if nakikita rin nila yung hell. Bakit nakabangon at bakit naging mananagumpay si Catherine Kuhlman? Kasi marunong siyang bumangon at bumalik. Pwede bang palakpakan natin ng malakas si Lord? Sabihin mo sa katabi mo, bangon lang. Kasi anuman, gaano man kalayo ang nating pinagbagsakan, anuman yung ating nawala sa buhay natin, sa tulong ng Panginoon, we can always bounce back. Sabay-sabay nga natin sabihin, bounce back. Dapat meron tayong bounce back spirit. Yan ang mga mananagumpay. Hindi yung pagbagsak, ala na, hindi na nagawang bumangon. But the conquerors, they have the bounce back spirit. Sapagkat ang totoong tagumpay is not due to the fact that a man has never experienced falling. Walang ganon. Lahat ng tao nakakaranas ng pagbagsak. But true victory is due to the fact that he keeps on rising up. Hindi yung pagbagsak, kundi tuloy-tuloy lang ang kanyang pagbangon, pagtayo, at pagpapatuloy. Falling down is a reality, but getting back up is a victory. Yung pagbagsak, katotohanan sa buhay yan, pero yung pagbangon mo, yun yung tagumpay na pwede mong panghawakan. Amen. Champions are champions because the harder they fall, the higher they bounce. Kaya sila mananagumpay, kaya sila kampiyon, kasi pagbagsak nila ng matindi, yung kanilang pagbabalik matindi rin. Amen. Sino po yung magsasabi rito, babalik ako ng matindi? No? Kahit masakit at kahit mahirap, yung aking naging pagbagsak, babangon ako ng matinding pagbangon. Pumalakpak na malakas yung nagsasabing, babangon ako ng matindi. Kaya tama si Thomas Edison, sabi niya, our greatest weakness lies in giving up. Ang kahinaan daw talaga natin ay yung kapag tayo'y bumagsak, sumusuko na tayo. Our weakness lies in sabi niya, lies in giving up. But the most certain way to succeed, to become victorious, to become conqueror, is always to rise just one more time. Para siguradong magtatagumpay ka, no? Ang daan, siguradong daan sa pagtatagumpay ay yung meron kang ganitong attitude. Babangon ako one more time. Bangon uli. Bumagsak, bangon uli. Kaya bilib ako sa mga taga Cebu, no? Sinalanta sila ng lindol, sinalanta sila ng baha, ng bagyo, pero diyan makikita yung mga mananagumpay. Na kahit na maraming nawala sa kanila, pabangon uli. I will rise up one more time. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, babangon uli ako. Kung bumagsak yung negosyo mo, magninegosyo uli ako. Amen? Kung lalaki ka na busted ka, manliligaw uli ako. Di ba? Kung bumagsak ka sa
sa examination, di ba? Kukuha uli ako. Di ba? Walang sukuan, tuloy-tuloy bangon lang. Amen. Hindi, nawala, nalusaw yung cell group ko, magtatayo uli ako ng cell group. Amen. Pumalakpak nga lahat ng naniniwalang maganda yung bagay na yon. Alright? Anong katangian ng mga conquerors? Number 1, durable. Pangalawa, decisive. Okay, number 3. Ayan. Sabi diyan, but the unrighteous are brought down by just one calamity and will never be able to rise again. Tingnan nyo, sa una, pinakita na ang righteous o mga lovers of God, yung may mga relasyon sa Panginoon, kahit 7 ulit na bumagsak, babangon pa rin, paulit-ulit na babangon. Pero daw, yung mga walang relasyon sa Diyos, yung mga unrighteous, isang bagsakan lang, the end. Tapos na. Amen? Talo talaga eh. So anong pinapakita ko rito? Hindi lang sila durable, hindi lang sila decisive. Pangatlong katangian ng mga mananagumpay, they are distinct. Okay? Pangatlo, distinct. Ibig sabihin, kakaiba. Hindi sila katulad ng mga walang Diyos, hindi sila katulad ng mga walang relasyon sa Panginoon na kapag bumagsak, bagsak na talaga. Hindi na nakakabawi. Amen. Ang mga mananagumpay, kitang-kita ang kakaibahan doon sa mga walang Diyos. Amen. Kaya nga, alam nyo, gusto ng Diyos na i-raise up tayong mga nanagumpay kasi God is raising up models, distinct people. Dapat nakikita yung liwanag natin. Na makikita na bakit ako nagka-problema, ganito nangyari. Nagka-problemang mag-asawa, bakit kami nagkahiwalay kaagad? Pero itong mga born again na to, kahit nag-aaway silang mag-asawa, pero masaya pa rin sila, tuloy-tuloy pa rin sila, intact pa rin sila. Ang tawag doon, distinction. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kakaiba. Hindi ka pa pwedeng maging mananagumpay na ang galawan mo ay katulad din ng galawan ng mga tao sa mundo. You should be different from the people of the world. Dapat kung ang mga tao sa mundo, halimbawa niya, katulad niya, kapag may mga bagyo, may mga kalamidad, may mga banta, natataranta, natatakot, dapat ikaw hindi. Ang mga mananagumpay, ang mga may relasyon sa Diyos, iba ang niyan, kakaiba ang mindset niyan, kakaiba ugali niyan, kakaiba ang pananampalataya niyan. Amen. Hindi ang mga tao sa mundo, di ba, mareklamo. Tama po ba ako? Mga negative yan. Pagka tinanong mo, may pera ka ba? Wala nga, ubus na talaga eh. Talagang na nga ako, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa amin. Di ba, ganun. Maglilitan niya na yan. Meron pa bang ditong ganyan? Naglilitan niya ng mga negative kapag ka natanong at mayroon siyang problema. Pero alam niyo yung mga mananagumpay, kaiba yan. Pakinggan niyo ako ha. Ang lumalabas sa labi niyan, language of faith. Lumalabas sa labi niyan, mga positibo. Amen. Amen? Sige nga, palakpakan natin si Lord. Isaiah 60 verse 2 and 3. Worship team, halika na kayo. Isaiah 60 verse 2 and 3. Sabi niya, for behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness. Di ba? Ang mundo talaga padilim ng padilim. Naniniwala ba kayo na ang mundo natin ngayon padilim ng padilim? Di ba? Pasama ng pasama eh. Dati noon ang korupsyon, bibigyan ko lang kayo ng dahil matanda na ako, senior na ako eh. Dami na akong presidenteng napagdaanan. Noon, pag nagnakaw ang mga opisyal ng gobyerno, pasimple lang eh. Halimbawa, ang budget ng pagpasimento ng kalsada, ang budget 1 million. Ano yan? Talagang pagagawa nila yan. Kung ang aabuti ng 1 million ay 2 kilometro,
Ang korupsyon nila niyan, gagawin lang nilang 1 kilometro at kalahati. Ang kinukupit kalahati. May example lang to ha. Ganon sila. Pasimple lang ang pagnanakaw. Ngayon, di ba? Kaya ganong kadilim na ang mundo natin. Ang nakawan ngayon, 100% na. Kaya nga, ghost project. Wala ka na talagang makikita. Ang ilinabas na pondo, 600 billion sa flood control, pero wala kang makikitang ginawang flood control. Ganon na kagarapal, ganon kadilim. Kaya sabi dito sa Isaiah 60, "For behold, darkness shall cover the earth, and gross, matinding kadiliman." Sabi diyan, "And gross darkness the people, but Jehovah," listen, "but Jehovah will rise upon thee, and his glory shall be seen upon thee, and nations shall come to your light, and kings to the brightness of thy rising." Alam nyo, habang dumidilim at pumapangit at sumasama ang mundo, pakinggan niyo po ako mabuti. Ang gusto ni Lord, yung mga totoong mananagumpay, yung mga totoong may relasyon sa Kanya, magliliwanag. Kakaiba sa kadiliman ng mundo. Kung sila magnanakaw, kung sila mga negative, kung sila mga palaaway, dapat yung mga anak ng Diyos na may relasyon sa Kanya at mananagumpay, iba ang ginagawa. Kitang-kita ang pagkakaiba. Amen. Dahil pag nakita yung pagkakaiba na yon ang magsasabi, isa ka ngang anak ng Diyos na mananagumpay. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, dali. Sabihin mo sa kanya, huwag kang gumaya sa kaklase mo, sa kapitbahay mo. Diba? Marites yung kapitbahay mo, nakikipagmaritisan ka rin. Ano ba latest? Mare. Amen? Mga kabataan, mga estudyante, kung yung mga classmates ninyo nangongopya, nangongotiko, dapat ikaw hindi. Kahit bumagsak ka, o parang babagsak ka dahil hindi ka nangongopya, pagka may relasyon ka sa Panginoon, tutulungan ka niya na hindi bumagsak. Amen? Ngayon, ikaw lang yung hindi nagkodiko, ikaw lang yung hindi nandaya, pero pumasa. Kaya merong distinction. Amen? Alright? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, hindi ako tutulad sa kanila. Lahat ng hindi tutulad sa mga gawain ng mundo at sila'y kakaiba, pumalakpak ng malakas. Kaya tingnan ninyo, ang Israel, nasa Goshen sila, no? Nung kinausap ng Diyos si Pero, sabi niya, papakita ko sa iyo na yung bayan ko na nasa Goshen, walang darating sa kanila na mga flies, swarming flies. Kung ano yung mga plague na ipapadala ko sa inyo sa Egypt, hindi mararanasan ng aking bayan. Ang sarap nun no? Yan yung edge natin. Sabi mo nga sa katabi mo, edge. Yan yung kakaibahan. Yan yung lamang natin. Kasi may distinction. Ang mananagumpay, they are separated. Ibang-iba sila. Bagsak ang ekonomiya, naghihirap, pero ikaw, dahil ikaw ay anak, may relasyon ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Panginoon, kitang-kita yung demarcation. Sila nalulunod sa kahirapan, ikaw nag-i-enjoy sa kasaganaan ng pagpapala ng Lord. Amen? May mga gustong pumalakpak pero parang napipigilan. Ito yung nangyari sa Israel. Basahin natin. Exodus chapter 8, verse 22 to 23. Exodus 8, 22 to 23. Sabi diyan, "But on that day, I will deal differently with the land of Goshen, where my people live." Sabi niya, "No swarms of flies will be there,
so that you will know that I, the Lord, am in this land. Ito pa sabi niya, I will make a distinction between my people and your people. This miraculous sign will occur tomorrow. Sabi ng Panginoon kay Paro, papakita ko sa iyo ang kaibahan ng aking bayan at ng iyong bayan. Habang naghihirap yung mga Egyptians, pero yung mga Israelita, they are safe. Yan yung distinction. Amen? Kaya merong kingdom of God at merong kingdom of darkness. Ang saklap kung sinasabi mo, anak ka ng Diyos, pero yung galawan mo pang kingdom of darkness. Walang distinction. Kaya ngayon, dahil ikaw, galawan mo pang kingdom of darkness, pag bumaba si Lord ng pangit o judgment, damay ka. Kaya hindi mo maranasan na ikaw ay mananagumpay kasi damay ka. Pero kung ang galawan mo ay pang kingdom of God, and you are distinct from them, yung mga mararanasan mo galing kay Lord, kakaiba sa nararanasan ng mga walang relasyon sa Panginoon. Amen? Amen? Sino gusto maranasan, distinct ka? Kakaiba ka. Iba yung ginagawa ni Lord sa buhay mo. Dito tayo magpawakas sa Malachi chapter 3, verse 17 to 18. Please listen carefully. Dito na po ako mag-e-end. Sabi niya, God of the angel armies said, they are mine, all mine. Patungkol dito sa kanyang mga anak, sa mga Israelita. Alam niyo po ba, sa oras na ito, sinasabi rin ng Panginoon, these people are mine. They are all mine. Sino ho sa inyo ang masaya na sinasabi ng Panginoon, ikaw at ako ay sa Kanya? Sabi niya, all mine. Nung sinabi niya yun, sabi niya, they will get special treatment. Pagka sa Kanya pala, merong special treatment. Sino excited sa inyo, meron tayong special treatment from the Lord? No? Kahit tumuloy ang super bagyo na yan, kung sinasabi ng super typhoon na yan, meron tayong special treatment from the Lord. Amen? Pwedeng mag-pass over yon. Maraming pwedeng gawin si Lord na gagawin niyang special sa atin pero hindi niya gagawin sa walang relasyon sa Kanya. May distinction yon. Marami ang ma-amaze. Parang yun nangyari sa Japan, ano? Nagkaroon ng tsunami, flattened lahat ng bahay, wasak. Lahat ng bahay, hindi na nakita. Kinain at nilamon ng malaking tubig ng tsunami. But there was one house that stood. May isang bahay na natira. Alam niyo ba kung ano yung bahay na yun? Ang may-ari, Christian. Ang may-ari, anak ng Diyos. Kaya sa dami ng bahay doon, sa kanya lang ang natira. What a distinction. Amen. Amen? Tuloy natin. They will get special treatment when I go into action. I treat them with the same consideration and kindness that parents give the child who honors them. Bibigyan niya raw ng klase ng pag-aruga, pagmamahal, katulad ng ginagawa ng magulang sa kanyang mga anak. And once more, you will see the difference it makes between being a person who does the right thing and one who doesn't. Between serving God and not serving Him. Yun. Sabi ng Panginoon, papakita kong muli, minsan pa, ang kakaibahan ng aking galawan doon sa mga gumagawa ng tama at hindi gumagawa ng tama. Huwag kayong malito doon, ha?
Kasi ang pinakamahalagang salita rito yung doon sa dulo. Ang kakaibahan ng mga naglilingkod sa Diyos at hindi. That's the right thing to do. Yan yung sinasabi niya, napapakita ko ang kakaibahan ng mga gumagawa ng tama. Ano yung ginagawang tama? Naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, you do the right thing. Amen? At sabi ng Panginoon, papakita niya yung kaibahan. Meron siyang special treatment sa mga naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya masarap maglingkod sa Lord. Mababalot ka ng distinction. Kaya nga, sa buhay ko, sa family ko, kitang-kita talaga yung kakaibahan. Pare-pareho kami ng pinanggalingan, iisa ang magulang namin, iisa ang kinalakihan naming lugar sa Sapang Palay, pero yung takbo ng buhay namin magkakaiba. Lalo na ako, meron talagang distinction. Amen? Kaya yan ang masarap na naglilingkod sa Panginoon. Hawakan mo ngayon kamay na katabi mo, dali sabi mo, walang katalo-talo pag naglingkod kay Lord. Panalo ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Lahat ng naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas. Kaya kung gusto mo maging mananagumpay, one of the biggest decision that you will ever make in your life is serving God. Kaya congratulations, kahit yung maliit na paraan ng paglilingkod, every Sunday nandito ka. Diba? May special treatment ka kay Lord. Panghawakan mo yan. Kung nag-pass over si Lord noon, merong mga pass over, merong mga pangit na pwedeng maranasan yung iba, pero ikaw hindi mo mararanasan. Ipapass over ka ni Lord kasi may special treatment siya sa iyo. Amen. Why? Because you are serving the Lord. Amen. Are you excited? Okay, tayo po tayong lahat. Let's bow our head together. Let's close our eyes. Pwede ba yan? Lahat po magpikit ng mata, lahat magyuko ng ulo. Naniniwala ako, one way or another, meron kang pagbagsak na naranasan. Or even right at this moment, baka nandun ka pa sa season ng failure, season ng falling. Ang gusto sabihin sa iyo ng Panginoon ngayon, bangon ka lang. The lovers of God may fall 7 times, but they will rise up over and over again. Hindi mo kayo kailangang magtagal dyan sa kinabagsakan mo. Kinakausap ka ng Lord ngayon. Sinasabi niya, bumangon ka, anak. At ang pinakamagandang paraan ng pagbangon, sa pagbangon mo, kasabay nito, sinasabi mo, Lord, sa pagbangon kong ito, hindi lang ako magsisimba, hindi lang ako magla-live class, hindi lang ako a-attend ng cell ko. Inaalay ko na ang buhay ko sa iyo para maglingkod for the rest of my life. Kung yan ang laman ng puso mo ngayon, ang sinisigaw ng puso mo, babangon ako, babawi ako. At di lang yon, Lord, maglilingkod ako sa aking pagbangon. Taas mo ngayon kamay mo. Lahat ng nagsasabing, babangon ako at maglilingkod ako sa Panginoon. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Habang nakataas yung kamay mo, awitin mo yung awitin yan as a form of prayer. Ang buhay Jesus, Ikaw lamang
Thank you, Lord. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Sabihin mo yan sa Kanya. Kaligayahan Yes, yes. kaganapan ko, Jesus. Ikaw ang kaligayahan ko. Ikaw ang kaganapan ko, Ikaw Panginoon. ay sapat, wala nang iba. Sing it with all of your heart. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Yes. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Come on, sabihin mo yan with all of your heart. Cry out to the Lord. Yes, yes. Sa'yo lamang sumasamba, Yes. magpupuri. Maglilingkod sa'yo. Sa'yo, Yes, 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 yes. ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, Yes. ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod Sabihin mo yan. Say it to the Lord. Come on. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Taas mo yung dalawang kamay mo. Habang nakataas yung dalawang kamay mo, as an act of surrender, giving everything, heart, mind, soul, life, dreams. Lord, babangon ako at sa pagbangon kong ito, maglilingkod ako sa iyo. Buong buo. Buong kaluluwa, buong isip, buong puso. Father, in the name of Jesus, you are in the business. You are so serious, Lord God, in raising up conquerors, Lord. Mga anak mo, Panginoon, na mananagumpay. Mga anak mo, Panginoon, na magpapatuloy. Mga anak mo, Lord, na laging babangon. Mga anak mo, Lord God, na kakaiba, Panginoon. I pray, Father, in the name of Jesus right now, kausapin mo po sila. Selyuhan niyo po, Panginoon, ang kanilang prayer na ito. Na sinasabi nila, babangon ako, magpapatuloy ako, at maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Lord, right now, I pray that your Spirit, Lord God, will seal this commitment. Selyuhan niyo ang panalangin ito at gawin niyo itong makatotohanan sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin ko po, bawat isang nandito ngayon, every individual, Lord, na nandito, walang mawawala, walang magbabackslide, walang magiging gapi, Lord, kundi lahat magiging mananagumpay at magpapatuloy hanggang sa kaduluduluhan. Salamat, Panginoon, for your mercy, for your grace, and for your goodness. This is our prayer in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen.